Jesus, they will be saved. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who goes on Jesus, they will be saved. For the last time, there's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who goes on Jesus, we praise the Lord. Oh, Panginoon, pinupuri ka namin, O Diyos, sinasamba. Pinuluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. Jesus, 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 Jesus. The name that is above all names. Hallelujah, the Lord of Lords, the King of Kings, Labarasanda. Handalalalalabarashigurabashi. Handalabarasandalalalabarashi. Amen at amen. Tunay, hallelujah. Walang kaligtasan maliban sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Lahat ng mga tuhod ay luluhod. Lahat ng mga labi ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon magpakailan-kailan paman. Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Hallelujah. Sino rito nasa puso mo at buhay si Jesucristo? Hallelujah. Palapakan natin siyang muli, O Panginoon. Napakadakila ng iyong pag-ibig, ng iyong biyaya at katapatan sa amin. Hallelujah. Tayo dumako sa panalangin ngayong umaga. Iangat natin ang ating mga pangangailangan. Hallelujah. Ngayong umaga, nakikinig ang ating Jehovah Jireh. Amen. Sabi ng Biblia, amen, ang kanyang mga tenga hindi nakasara, ang kanyang mga kamay hindi maikli. Hallelujah. Handang-handa na ang Panginoon Diyos nating Ama, hallelujah, ay dinggin ang iyong panalangin. Hallelujah. At sa pangalan ni Jesus, sabi niya, hallelujah, anuman ang inyong hilingin na sa aking pangalan, yan ay ipagkakaloob ng Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Panalangin natin ang mga prayer request din ng ating mga kapatiran dito. Iangat natin ang kaligtasan, hallelujah, ang kanilang mga mag-anak. Panalangin natin patuloy ang mga miyembro ng ating mga pamilya na hindi ligtas. Hallelujah. Amen. Para sila'y maligtas at mapalaya. Iangat natin ang mga pamilya ng mga Reyes, Lugto, Presentacion, Amaro, Mijares, De Guzman, Collado, Banyaga, Cortez, Panere, Yundanga, Yacanle, Santos de Leon, Palencia, Bentihaban, Maldonado, Rosas, Layugan, Naborgohol, Garais families, ganun din ang mga Castro, Mirasol, Quinto, San Pedro, Margallo, Dalipe, Quintana, Caracas, Pascua, Punong Bayan, at Makailaw families. Panalangin din natin, may mga kapatiran sa malayong bayan, may mga backsliders, magbalik loob sa Panginoon. Langat natin si Christian Bianco, si Elvin Magpantay, si Lisa Santos, Joseph Santos, at Yuri Margallo. Hallelujah. Panalangin din natin ang mga nakakulong. Langat natin si Brian San Agustin, Leggy Alarcon, Aladin Solang. Doon ay iligtas sila at palayain ng ating Panginoon, pati na ang kanilang mga pamilya. Amen. Panalangin din natin patuloy ang may mga karamdaman. Si Olivia Santos Apostol, hallelujah, nangangailangan ng kidney transplant. Ganon din si Lois Cometa Umali, amen, araw-araw na dialysis, bigyan sila ng himala ng Panginoon, lalo na ang may mga cancer, amen. Sister Nida Parasa, Celia Malaluan, amen, good news, amen, hallelujah, nagre-receive na, amen, praise God. Ganon din si Teresa Lagura, amen, Arnel Cansana, Adela Digman, ganon din, amen, panalangin natin si Sister Michelle Olson na sa TP Arizona, USA, asawa ni Pastor Mark Olson, breast cancer. Ganon din, amen, iba pang mga, hallelujah, pastor at asawa ng pastor na may karamdaman, amen, panalangin natin, amen, si Pastor Frank at Bina Benaventura,
Hallelujah, Pastor Tony Tinio, Pastor Sandy Malinaw, kompletong kagalingan kay Pastor Ernie Guda, amen, ganun din, panalangin natin, hallelujah, si Pastor Ernie Villasis, April Garcia, Pastor Ricky Cordero, Pastor Tom Payne, amen, ibangon na ng Panginoon at makabalik na sa ministeryo. Hallelujah, panalangin din natin, patuloy, ang may mga high blood pressure at diabetes, si Brother Anton at Senny Layugan, Senior, Alice Masechura, June Pedronia, Jefferson Pascual, amen, Edwin de Guzman, palayain at pagalingin ng Panginoon, Sister Sonny Santos, Anita Concepcion, Sir Fredo Alcantara. Ganun din ang mga na-stroke, amen. Patuloy na hipuin ng Panginoon, si Danilo Paner, Leo Quintana, Sandro Yondanga, Merlida Lipe, Hineres Cubido, Irene Nardo Bautista, at hallelujah, Lelen Gleo, Ani Makandog ngayong umaga. Praise God. Ganun din ang mga businesses ng ating mga kapatiran dito. Panalangin natin na palaguin, pagpalain at pagtangkumpin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Sino rito dumalo kaya may pangangailangan sa inyong puso at buhay? Nakikita ng Panginoon yan. Amen. Panalangin natin patuloy ang ating mga daughter churches dito sa Quinta, si Pastor Daniel at Sister Rosel Gohod, si Pastor Ace at Grace de la Cruz sa Angono. Amen. Hallelujah. Tulungan ng Panginoon ang mga kapatiran doon. Hallelujah. Sa transition. Amen. Hallelujah. Handa ang kanilang mga puso at hallelujah. Maugnay sa puso ni Pastor Mark at Jelly. Hallelujah. Go. Amen. Hallelujah. Panalangin din natin ang Kawayan City, Isabela, sa pagpunta ron ni Pastor Ace at Grace, mga kaluluwa ay mahanda, mga puso, hallelujah, maraming ani ng kaluluwa, hallelujah, ang kanilang makamtan. Ganun din of course, hallelujah, ang Binangonan Church, si Pastor JM at May Mirasola, hallelujah, at bawat fellowship church natin dito sa Pilipinas, amen, sa mga bayan at lungsod mula Hulo hanggang Apari, hallelujah, panalangin natin, amen, hallelujah, na pagtagumpayin ng Panginoon, hallelujah, gawing mabunga sa pangunguna ni Pastor Boyet at Sister Susan De Cepida sa Mandaluyong. Panalangin natin sila at Bautas District Leader, lalo na ang Iloilo City, amen, hallelujah, magkakaroon ng Bible Conference sa darating na, hallelujah, linggo. Panalangin natin maging matagumpay, mabunga, ganun din ang Guam, amen, hallelujah, this Monday, tomorrow, simula ng kanilang Bible Conference. Panalangin natin si Pastor Jesse at Angel Clark. Ganon din ang bawat fellowship leader natin sa mga bansa. Amen. Kasama na natin, amen, si Pastor Campbell at Sister Connie, ang ating mother church sa Chandler, Arizona, USA. Pagalingin at palakasin ng Panginoon. Hallelujah. Ganon din, of course, ang bawat, hallelujah, ang ating leader sa Prescott, Arizona, USA, si Pastor Greg at Lisa Mitchell. Ang ating mga misyonero sa mga bansang ito, Thailand, amen, Laos, Cambodia, UAE, hallelujah, panalangin natin ang Taiwan, Myanmar, Malaysia, Hong Kong, Vietnam, India, China, bilyong-bilyong kaluluwa ang naroroon. Kailangan ng, hallelujah, ng Panginoong Jesus. Hallelujah, panalangin natin, amen, ang Israel at ang Ukraine, hallelujah, matigil na giyera para ang ating mga misyonero makabalik at maipangaral ang Ebanghelyo. Panalangin din natin, of course, hallelujah, ang Indonesia, Medan City, amen, habang narito si Pastor John, amen, at Janice, kanilang pamilya, amen, hallelujah, ingatan at pagtagumpayin, hallelujah, sa mga churches sa Jakarta rin, amen, hallelujah, ngayong umaga. Panalangin din natin, of course, ang ating bansang Pilipinas. Panalangin natin ang ating mga kababayan, mula sa pinakabata hanggang kay Presidente Bongbong Marcos, iligtas ng Panginoon. Hallelujah. Ganun din si Sara Duterte, mga government official natin sa Malacanang, sa hallelujah, probinsya, hallelujah, bayan, amen, at cities, amen, ganun din sa mga barangay, kahabagan ng Panginoon at tulungan, lalo na si Mayor Vico Soto ng ating hallelujah, bayan ng Pasig. Praise God. Tayo mananalangin na sabay-sabay sa pagbubukas. Buksan tayo ni Brother Vince Baruel sa panalangin. Tumawag tayo na may pasasalamat, O Diyos. Salamat ay ikaw ang tumagpo ng aming mga pangangailangan. Ikaw ay tapat magpakailan-kailan pa man. Panginoon, kaya pinananampalataya namin ang iyong kapangyarihan. Panginoon, ay iligtas ang aming mga mahal sa buhay. Kahabagan niyo, Panginoon, at palayain sa kasalanan kinakalag namin ang kadena ng Diablo. Panginoon, ang sanlibutan ito sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. Lalo na mga backsliders, mga nakakulong. Panginoon, hallelujah, ikaw ang tanging pag-asa ng aming bayan, O Lord, ng aming mga kamag-anak. Hipuin mo rin, Panginoon, ng mga hallelujah, may karamdaman dito, Panginoon, ang mga pangalan namin binanggit. Sinasaway namin ang cancer at tumor. Pinapalayas namin ang hallelujah, ang karamdaman, Panginoon, ng sakit-sakit niya. Panginoon, yung diabetes, high blood pressure at stroke. Hallelujah, by your stripes we are healed. By your blood we are free. Hinga mo kami, Panginoon, sa revival na ito, Panginoon. Hallelujah, and set on fire for Jesus. Kahit na ang aming buong fellowship.
O Panginoon amang makapangyarihan sa lahat, lubos kami nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, sa binigay ninyo sa bawat isang nandirito, Panginoon. Buksan po ninyo, Panginoon Lord God, ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Lukuban po ninyo kami ng inyong banal na spirito. In the name of Jesus, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Ibinababa namin ang aming sarili, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, wala kaming magagawa kung wala kayo. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming pastor na magsasalita ngayong umagang ito kay Pastor John Ramos, Panginoon, na siya inyong pahiran ng inyong banal na langis, Panginoon, at lukuban ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Ikaw, Panginoon Lord God, ang maghahari sa umagang ito, Panginoon Lord God, ng aming mga puso, Panginoon Lord God, ang matitigas, ipalalambutin, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng tunay na kagalingan sapagkat kaming lahat na nandirito, Panginoon, may sakit, Panginoon Lord God, at ikaw lamang, Panginoon, ang aming dakilang tagapagpagamot. Muli, Panginoon, sinasamba ka namin sa inyong dakilang panga sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome po sa The Door Church ng Pasig. Hallelujah. Salamat kayo naririto. Tayo po'y magkamayan. Amen. Hallelujah. Sa ating revival with Pastor John Ramos. Praise God. Awitin natin. Alive, alive. Alive forevermore. Pwede na po tayong makaupo. Amen. Muli po, welcome po sa ating morning service. Amen. Ngayong linggo. Salamat kayo nakadalo at alam kong pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Tayo darako sa ating mga announcement. Amen. Paalala, pabalita. Muli, ang ating pastor, Pastor Melchizedek Bianco, kanya may bahay, si Sir Alicia. Kung meron po kayong katanungan, amen, or gusto nyo pong kayo ipanalangin, lapitan nyo lamang po ang ating pastor. Amen. Handa po silang maglingkod sa atin. Amen. At tandaan po natin, mamaya meron po tayong gawain muli. Amen. Ang huling bahagi ng ating revival. Patuloy tayong dumalo tayo mamaya. Amen. Hallelujah. At mag-invite tayo. Amen. So 5:30 po, nagbubukas ang ating church. Amen. Para sa pananalangin at paghahanda. At 6:30 naman po ang nagsisimula ang ating pagsamba. Amen. Kung gusto nyo pong manalangin sa tahimik na lugar, amen, tamang-tama po ang ating church. Amen. Bukas po ito, araw-araw. Amen. Kausapin nyo lamang ang may mga susi. Amen. Pwede nyo rin po akong kontakin. Amen. At of course, ang ating midweek service, every Thursday, 6 p.m. po ang prayer at preparation. At 7 p.m. naman po ang ating pagsamba. Sa mga kabataan, meron patuloy ang ating youth fellowship ministry. Amen, patuloy kayong dumalo. Open po ito sa mga 13 years old hanggang 25 years old na single. So kung ikaw ay 13 to 25 years old na single, pumunta ka rito. Amen, at pwede kang mag-invite ng mga kakilala at kaibigan. Amen. So every Friday po yan ng 7 p.m. Amen. At sa June 14 po, mga kabataan, mga youth, in-invite tayo ni Pastor Daniel sa Kainta, kanilang youth fellowship. 6:30 po ito. So, siguro mga 5, pupunta tayo doon. Magtipon-tipon tayo dito at pupunta tayo sa Kainta. Amen. So, 6:30 po yan. 5 po tayo aalis dito. Amen. At June 21 naman po, in-invite tayo ni Pastor JM sa Binangonan.
Suportahan natin ang gawain doon, kanilang 180 Jam, concert and outreach. So, June 21 po yan sa Binangonan. Amen. At sa, amen. Kung wala na po akong nakalimutan, amen, tayo darako na sa pagbibigay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating pastor. Hallelujah. Muli, magandang umaga po at welcome sa ating morning worship revival. Amen. With Pastor Missionary John Ramos. Salamat kayo naririto. Hallelujah. Alam ko na pagpapalain kayo ng Panginoon. Yung mga hindi naka-attend, hallelujah, hindi kayo umatin ng Huwebes, tsaka kagabi, hallelujah. Kawawa naman kayo. Pero nandito kayo, hallelujah. Kayo ay, amen, kaya umasa kayo, tumanggap, hallelujah, ng mga, hallelujah, mga, amen, mga dapat nyong tanggapin para sa Panginoon na nilalaan niya sa iyo. Amen, hallelujah. At dito, amen, na kaya kung sinabi yun, we've been having a good time. Hallelujah, ang saya, hallelujah, at matagumpay ang revival. Amen, mula pa nung Huwebes, amen, dinalo tayo ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang lalaki. Hallelujah, amen. Ang ating pastor, hallelujah, missionary galing ng Medan, Indonesia. Praise the Lord, hallelujah. At kagabi, pinakita niya yung matagumpay na church niya sa Kulasi Antique. Praise God, amen. Nakita natin, na-inspire ako. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Sabi nga niya, amen, nakita niya yung building ng Davao City. Laki po nun. Parang ganun ang building ng Mother Church natin. Hallelujah, sa Chandler, Arizona. Yun ang reminded me of. Yun ang, hallelujah, nagpaalala sa akin. Nakita niya, sabi niya, amen, hallelujah, kung magagawa ito ng Diyos para sa mga taga Davao, magagawa rin niya sa akin. Gagawin din ng Panginoon niya sa akin. Hallelujah, mula sa kubo. Literally, gawa, hallelujah, sa pawid, at, hallelujah, at, ano pa ba Tagalog nung dingding, hallelujah, na sawali? Sawali ba yan? Sawali? O, tama, yun. Amen. Yun ang simbahan nila, hallelujah, naging, wow, hallelujah, talo ang CCF. Amen. Konti lang, amen, pero talo, praise the Lord. Ang ganda. Nakita ko, amen, sabi ko, ganyan magiging itsura. Ihiramin na lang namin yung plano mo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tatayo namin dito sa Pasig. Praise God. Amen. Hallelujah. Inspire. Amen. Ang pangangaral. Praise God. Okay? Hallelujah. At, amen. So, mamaya, grand finale. Amen. Hallelujah. Amen. God always saves the best. Hallelujah. To the last. Amen. Hallelujah. On the last day, last session. Kaya mamaya, pumunta kayo, bumalik kayo, lalo na yung mga absent ng Huwebes at Sabado. Wala ko narinig na amen. Okay, uulitin ko ha. Hallelujah. I-Englishin ko pa. Hallelujah. If you miss Thursday night revival, Saturday night revival, hallelujah, come back tonight. Okay, hallelujah. Okay? Grand finale, sama-sama tayo, samantalahin natin. Amen. Hallelujah. Ito, in-import pa natin, galing ng Indonesia, pagkatapos, hallelujah, wala namang makikitang tao rito mamaya. Amen? Sa arena natin, hallelujah, ang mapapakinabang natin sa lalaki ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Amen? Ang dami kong pinakain dyan. Sulitin natin, punta kayo rito. Pakainin kayo ng mga spiritual na pagkain. Amen? Hallelujah, praise God. Okay siya, we open the door at 5:30 p.m. for prayer, and then 6:30 p.m. our evening worship revival with Pastor John Ramos. Grand finale mamaya. Praise the Lord. Okay. Hallelujah. Amen. Sino rito pinagpapala ng Diyos? Praise God. Hallelujah. Ngayong umaga, bago natin kunin ang ating tithes, offering at pledges, hallelujah, meron tayong amen, very nice treat. Amen. Hallelujah. Para ba tayong i-blow out? Amen. Hallelujah. Merong magpapatotoo, hallelujah, bunga ng investment, hallelujah, ng Filipino Fellowship sa Indonesia. Praise God. Amen. We're gonna have a testimony, hallelujah, ng mga naligtas at naging disciple sa Indonesia. Praise God. Hindi nyo napansin kasi mukhang Pilipino. Ang popogi rin katulad natin. Amen. Hallelujah. Praise God. So magpapatotoo sila. Amen. Ngayong
umaga. Amen. Hallelujah. Amen. Mayroon interpreter. Hallelujah. Si Sister Hannah, anak ni Pastor John at Sister Janice. Amen. Hallelujah. So welcome natin si Brother Hugo. Hallelujah. At si Brother Roy. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hello everyone, good morning. My name is Hugo. I'm from Medan, Indonesia. I'm a student of Pastor John Ramos. Here I want to share my short testimony. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang pangalan ko po ay Hugo at ako po ay disciple ni Pastor John sa Medan, Indonesia. I am a Protestant Christian, and in the past I hate God. I felt that God was not fair in my life because many dark power happened in my life, in my family in the past. So before, gusto ko po i-testify yung buhay ko kung paano akong binago ng Diyos. So before, ako ay isang Kristiyanong Protestant at noon ay kinasusuklaman ko ang Diyos. Iniisip kong hindi patas ang Diyos sa buhay ko. Like, napatanong siya, why life is so unfair? Dahil maraming masasabang pangyayari ang nangyari sa pamilya ko dati. I often ask why God did let all this happen, why did God punish them? And as time went by, I go to know metal music and I like it, and I started to learn it and make a band with my school friends. Yes. So, at habang lumilipas ang panahon, nakilala ko ang isang music na metal at nagustuhan ko ito. At nagsimula akong matuto nito at gumawa ng banda kasama ang mga kaibigan ko sa paaralan. Since I like the music, I started to become a fan of Satan. I really like the rebellion against God thing. For example, God has abandoned us or the cross is broken. Dahil nagustuhan ko ang musika, nagsimula akong maging tagahanga ni Satanas. Talagang nagustuhan ko ang bagay na paghihimagsik laban sa Diyos. Halimbawa, yung mga song na kinakanta nila is pinabayaan tayo ng Diyos o nabali ang krus. But praise God, all this time God still sees me, even though I used to hate Him, and He sent Pastor John Ramos to Medan, Indonesia, to reach out to me. Yes, pero praise God, all this time, God still see me, even though I used to hate Him. And He sent Pastor John Ramos to Medan, Indonesia para ma-save ako. Yeah, I'm very grateful and thankful to the Lord Jesus and also to the Potter's House Church for reaching out to lost souls. Ako ay lubos na nagpapasalamat at especially sa Panginoong Jesus at gayon din sa Potter's House Church sa pag-abot sa mga nawawalang kaluluwa. And I believe this is not a coincidence. I believe that God has a plan in Indonesia, especially in Medan. At naniniwala ako na hindi ito coincidence. Naniniwala ako na may plano ang Diyos dito sa Pilipinas at sa Indonesia, lalo na sa Medan. And also I believe there will be a spiritual revival in Indonesia in the future. Amen. At naniniwala din ako na may gagawin ng Diyos sa Indonesia sa hinaharap. Thank you. Salamat po. God bless sa inyong lahat. I will stay here. Hello. Okay na po. Ako na po. Yes. Halo semuanya, nama saya Roy, saya dari Medan, Indonesia. Saya murid dari Pastor John Ramos di Indonesia, Medan. Hello po sa lahat. Ang pangalan ko ay Roy. Ako ay mula sa Indonesia. Ako ay isang disciple ni Pastor John Ramos sa Medan. Saya ingin berbagi bukti bahwa Tuhan telah membawa saya dari kegelapan menuju terang. So I will testify kung paano ako dinala ng Diyos mula sa kadiliman papunta o patungo sa liwanag. Saya dulu orangnya yang tidak percaya dalam hidup dosa, namun Tuhan telah menyentuh hati saya dan mengubah hidup saya.
Dati akong hindi mananampalataya at namuhay sa kasalanan, mga kasalanan na nakakahiya i-share. Gayunpaman, God touched my heart at binago niya ang aking buhay. Saya merasa sangat bersyukur atas anugerah kasih-Nya yang besar. Terima kasih atas doa iman yang telah disampaikan oleh Pastor John Ramos di Indonesia. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa kanyang dakilang biyaya ng pag-ibig. Salamat sa mga panalangin at sa mga aral na ipinarating ni Pastor John sa amin sa Medan, Indonesia. Tuhan telah menyembuhkan penyakit saya yang serius ketika Pastor John Ramos dan Rico Herrera pergi ke Medan untuk kebaktian kebangunan rohani yang saya menerima kesembuhan. Mengasihi saya dikasih dengan dihargai oleh Tuhan. Pinagaling ng Diyos ang aking malubhang karamdaman. Nung pumunta si Pastor Rico Herrera sa Medan para sa isang revival service, nakatanggap ako ng mahimalang pagpapagaling at pagmamahal ng Diyos. Napaisip ako na God loves me so much, I feel loved and appreciated by Him. Akhirnya penyakit saya telah disembuhkan dan saya dapat berdiri di depan ini. Saya bertemu dengan kalian semua di gereja ini. Semua berkat kasih karunia Tuhan. Praise be to God, pinagaling ako ng Diyos at dito ako ngayon nakatayo sa inyong harapan at maaari kong makilala kayong lahat dito sa simbahan sa Pilipinas, lahat dahil sa biyaya at panalangin sa Diyos. Tuhan telah melakukan keajaiban dalam hidup saya yang tidak dapat saya bayangkan, yang sangat bersyukur, berterima kasih khususnya kepada Pastor John Ramos dan kepada saudara-saudara di sini sekalian. Ang Diyos ay gumawa ng mga himala sa aking buhay na hindi ko akalain. I feel very grateful and blessed, lalo na kay Pastor John Ramos, sa pamilya niya at sa lahat ng mga kabatid dito na nagdarasal para sa amin sa Medan. Tuhan sungguh luar biasa. Saya berharap kesaksian saya dapat menginspirasi kita semua untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat po. Tunay na kamangha-mangha ang Diyos. Sana ang aking patotoo ay makapagbigay inspirasyon sa ating lahat na makilala ang Diyos ng mas malalim. Salamat po. God bless us all. Hallelujah. Praise God. God bless. God bless. Hallelujah. Napakaganda, di po ba? Napaka natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Walang katulad. Hindi nyo makikita yan lahat sa lahat ng simbahan ng mga Kristiyano. Walang katulad. Amen. Dumako tayo sa pagkakaloob. Buksan natin ang ating Biblia sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 10. Hallelujah. Romans chapter 10, maybe starting in verse 9 to 15. Hallelujah. Aklat ng taga-Roma, kabanatang 10, talata, simula sa talatang siyam ngayong umaga. Praise God. Romans 10 verse 9. If you're there, say amen. Hallelujah. Sabi rito, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos na nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Hallelujah. Ito nakikita natin dito, nagpatotoo, tumanggap sila sa Panginoon. Hallelujah. At dahil may nagpatotoo sa kanila at sila rin mismo ngayon nagpatotoo sa atin. Amen. Tandaan nyo, kanina tanong sa Sunday School, amen, question and answer with Pastor John Ramos, hallelujah, ay ang salita. Paano ka makakipag-communicate? Amen. Hallelujah. Kasi nga, amen, sa pananampalataya sa salita ng Diyos, ang tao maliligtas. Amen. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Nandito yan, tuloy natin. Hallelujah. Sa verse 11, sinabi nga ng kasulatan, ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kaya
At walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Amen. 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. They that call upon the name of the Lord will be saved. Paano naman silang tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Amen. Kung hindi pumunta si Pastor John Ramos doon, paano kaya sila maririnig ang salita ng Diyos? Paano sila makakatawag sa Panginoon na dapat nilang tawagan para maligtas? Amen. Hallelujah. Tuloy natin. Yeah. Paano sila, sa verse 14, ang tatawag kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa sila napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makapakikinig kung walang mga ngaral sa kanila? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Sabihin nyo, isinugo. Tulad na nasusulat, kay Kandang Pagmasdam, ang pagdating ng mga nagdadala ng magagandang balita. How lovely are the feet of them that brings good news. Hallelujah. Amen. Miguel Tyron, sino ang, hallelujah, ang hayo para maipangaral ang pangalan ni Jesus? Amen. Para sa pangalan ni Jesus, hallelujah, bilang Panginoon, sila ay makapanampalataya. Amen. Hallelujah. Kailangan may mangangaral. Nakita niyo ba? Amen. Mangangaral sa kanila. Hindi na kailangan pastor. Narinig natin ang patotoo kagabi. Hallelujah. May isang lalaki na naligtas ngayon ay head ng TESDA sa buong Eastern Visayas. Amen. Galante magbigay. Hallelujah. Paano naligtas? Amen. Hallelujah. Nakasakay sa jeep, may isang disciple, regular na Kristiyano. Amen. Sabi ni Pastor Ramos, titingnan mo ang kapatirang ito, hallelujah, para bang walang magagawa sa kaharian ng Diyos. Sumakay ng jeep, nandun yung lalaki, hallelujah, nangaral sa jeep. Itong Christian, nangaral sa jeep. Amen, hallelujah. At yung lalaki na yung backslider, naligtas. Simulang umaten sa Iloilo City Church. Amen? At ngayon, ginagamit ng Panginoon sa makapangyarihang paraan. Katunayan, patotoo niya, hallelujah, sabi, papunta kami sa Indonesia, hindi namin malaman kung saan kami kukuha ng pamasahe buong pamilya. Amen. 80,000 lang naman. 80,000. Amen. Hallelujah. Sabi ng lalaki, Pastor, ako na bahala. Di wow. Di ba? Ako na bahala. Sinagot. Amen. Hallelujah. Kailangan ng mga ngaral sa Indonesia. May gustong humayo para maipangalan. Kasi may naghihintay ron na maligtas. Na gustong manampalataya. Amen. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoon. Pero paano sila tatawag sa pangalan ng Panginoon kung hindi nila kilala at paano nila makikilala ang Panginoon kung walang mangangaral? At ito para sa atin, amen, at paano sila makapangangaral, makakapunta ron kung walang magsusugo, kung walang magpapadala sa kanila ron. Amen. Nakita niyo ba? Yung salitang padala, para bang double meaning, di ba? Padala. Di ba? Padala, tatanggap tayo, may padala. Di ba? Hallelujah, balikbayan box galing sa US. Tanggap, saya natin, di ba? Amen. Hallelujah. Ito naman, tayo naman magpapadala ng mangangaral. Magsusugo. Amen. Hallelujah. Yung nagpadala, ang nagagastusan. Yung magpapadala, ang nagagastusan. Alam nyo, hallelujah, narito sila, tawag natin yan bilang missionary katulad ko, quote-unquote. Missionary pala si Sister Alicia. Furlough. Malalim na English, furlough. F-U-R-L-O-U-G-H.
Ibig sabihin, ang babalik, at parang magbe-break. Katulad nila, exit visa para ma-renew yung religious visa nila at makapagpatuloy doon yearly. Di ba? Pagkatapos, eto na, pag furlough, regularly, if you talk about mission sa religious world, sa church world, pag sinabing furlough, yun po ay para makapagpundar, para makapagtawag at makahingi ng suporta sa kanilang gawain dun sa misyon. Hindi po natin ginagawa yan sa ating fellowship. Na sila mismo mag-iikot-ikot at kukuha ng pondo para sila ay makapagpatuloy ron. Sa fellowship natin, sinusuportahan ng Mother Church ang mga misyonero. Wala na silang aalalahanin, quote-unquote, para ron. Yan ta. Ang Mother Church natin, pinadala kami rito ni Sister Alicia. Man, hindi ko na kailangan magtrabaho rito. Hindi ko na kailangan bumalik sa US at mag-ikot. Kausapin yung mga churches. Pakita ko mga litrato nyo na nung bata pa kayo, ang lalaki ng tiyan nyo, malnourished, amen. Pag ngumiti kayo, walang ngipin. Para yung mga Amerikano, maawa, magpadala. Hindi natin ginagawa yun. Amen. Ano mo gumagawa? Hallelujah. Hinahamon natin ang mga kapatiran na suportahan ang gawain. Amen. Hallelujah. Mga kapatiran sa Mother Church, pinadala kami rito. Para ang kayo, amen, kayo ay maabot. Katulad, example, binigyan tayo si Pastor John Ramos, hallelujah, Sister John, isang kanila pa, sa Medan, ganito. Hallelujah. Naintindihan niyo ba yung Indonesian language? Sino nakaintindi ito? Parang Bisaya eh. Hindi natin nakaintindihan, no? Alam mo dito, may, di ba, 150 dialects tayo rito sa Pilipinas. Sila, mas marami ron. Mas marami silang dialects doon kaysa rito. Mas 300, double. See? Ang islands natin dito, we're proud of it, sikat 7,000 islands. Sa Indonesia, mas marami. Pagkatapos 300 million ang tao ron. Very, very critical, hallelujah, place na maabot ng Ebanghelyo. Yan, nabanggit pa, Muslim nation. The most populated Muslim nation in the world. Yun ang pinakamaraming Muslim sa isang bansa. Totoo yan. At naroon tayo, hallelujah, kapwa Pilipino, pinadala natin doon. Diba? Amen. Salamat sa Diyos, nagpatotoo siya. Kagabi, hallelujah, na tayo, nag-invest na ron. Pumunta kami ni Pastor Daniel doon ng aral sa church niya. Pagkatapos, hinipo ang puso na, hallelujah, na, yung bumili tayo ng, binili natin sila ng complete sound system. Kasi, nangangaral, walang sound system. Amen. Malaki na yung building nila. Ganito. Amen. Walang sound system. Nangangaral ka ng English, mag-i-interpret sa Indonesian, wala. Praise God. Pero alam niyo, hindi pa tapos. Kasi simula lang ng gawain. Lumalago, praise God. At salamat sa Diyos. Hindi aksidente ito eh. Naya, makasama rito. Pakita nyo. Pinalalawak ng Diyos ang ating pananaw. Pinalalawak ng Diyos ang ating pangitain. Bilang Kristiyano, bilang iglesia. At dito sa ating binasa, ibinibigay sa atin ang responsibilidad. Hallelujah. Na yan, hallelujah, para magpatuloy, kailangang may magpadala. Yung word evangelism. Amen. Salamat. Tuwan-tuwa si Pastor Wayman Mitchell bago siya namatay. Binanggit niya, hallelujah, narinig ko yun. Amen. Hallelujah. Sinabi sa akin mismo yun. Personal sabi niya, hallelujah, sabi niya, thank God, Pastor Boyet de Cepeda is getting it. Ang leader natin dito, sabi, finally, tuwa siya, sabi niya, salamat, amen, kasi Pastor Boyet, nakukuha na, naunawaan na kung ano ang misyon. Nagpapadala na tayo ang bansa natin sa iba't ibang bansa. Amen. Yan, responsibilidad natin. Alam niyo, hinamon ng Diyos ang puso ko, hallelujah, na ipangaral dito sa fellowship church natin sa Pilipinas, na kunin na ang responsibilidad na maabot ang mga bansa rito sa Southeast Asia.
Kung gusto sumali ng kano, okay lang. Amen. Pero maganda, dito ay sa Pilipinas, pinag-usapan nga namin sa Sunday School, marurunong tayong mag-Ingles. At mga kapatid, hallelujah, marami namang mahirap dito sa Pilipinas, pero maraming pera rin dito sa Pilipinas. Amen. Hallelujah, praise God. Alam ko na kayo nagbibigay na sacrificially, tuloy niyo yan. Pero meron pang hamon. Hallelujah. Amen. Kauna-unahan, kaisa-isa, na Fellowship Church ng Pilipinas, hallelujah, nasa Indonesia. At napakaraming aabutin, 300 million. Praise God, pinadalan tayo ng halimbawa, 2. Convert. Lost in sin, amen, converted to Christ. Ligaw na ligaw, nawawala sa kasalanan, papuntang impyerno, amen, hallelujah, naligtas na bago. Hallelujah, ang Panginoon, sa Panginoong Jesus. Anong presyo ang mailalagay mo dyan? Hallelujah, kung may isang Indonesian na gusto mong maligtas, kung mabibili mo ang kanyang kaligtasan, ano willing mong ibayad? Magkano? Magkano? Di ba kamag-anak mo, gusto maligtas? Magkano? Kung sabihin ng Panginoon, ito presyo ng kaluluwa niyan. Kung sabihin sa iyo ni Satanas, sige, bibigay ko yun sa iyo. Pasasamahin ko sa church. Hayaan ko maligtas. Yung pera. Datong. Bread. Diba? Kwarta. Hallelujah. Huwag kang mag-Ilocano sa akin, awanti kwarta. Walang pera. Diba? Alam mo, hallelujah, bago mamatay, pag namamatay, naghihingalo na, sabihin, eto presyo para maligtas, ibibigay mo yun. Hahanapin mo yun. So ngayong umaga, paano sila mananampalataya, hallelujah, sa hindi nila kilala. Paano sila tatawag sa Panginoon na hindi pa nila naririnig? At paano nila marinig kung walang mangangaral? At paano, hallelujah, makangaral ang mangangaral kung hindi sinugo? Hallelujah, mga kapatid. Magkaroon tayo ng bahagi sa pagsugo. Hallelujah, kay Pastor John, Sister Janice, kanyang pamilya. Hallelujah. Bibigay tayo, alam ko, kukolektahin natin ng tithes, offering at pledges, maging tapat kayo dyan. Pero hallelujah, amen. Amen, kung gusto niyo magbigay, separately para sa mission, kumuha kayo ng envelope, lagyan niyo ron mission. Okay, lagyan niyo pa Indonesia. Iwalay natin yan, bibigyan natin sa kanila, Indonesia. Amen. Hallelujah. Praise God. Kailangan may magbigay. Kailangan may magpadala. Kunin natin yan. Hallelujah. Kaluluwa, 300 million souls. Mahigit doble ng Pilipinas. Hallelujah. Wala pang 10% ang Kristiyano ron. Wala pa. Predominantly, hallelujah, Muslim, may mga Hindu pa. Praise God. Hallelujah, napakalaki. Pag yun naabot natin, hallelujah, abutin natin. Praise God. Amen. Hallelujah. Yumuko tayo at manalangin habang lumalapit ang usher. Tanungin mo, Panginoon, Panginoon, magkano po ang gusto niyong ibigay ko? Ano ang gusto niyong ibigay ko? Hallelujah. Amen. Dala mo nga ikapu mo. Magbigay. Kaya nagpasya ka na sa offering. Pero ngayong umaga, nadama mo ang hamon. Udyok na Espiritu Santo na ikaw ay magbigay para sa gawain sa Indonesia, para sa misyon. Nahamon ka, hallelujah, napakagandang tignan, nagpapatotoo mga Indonesian. Na hindi natin makikita sa iba pa. Naabot ng Ebanghelyo at may bahagi tayo at ngayong umaga magpabahagi. Maaring wala kang kulang ang pera na dinala mo ngayon. May pangako mo sa Panginoon na dadalhin mo mamaya. Panginoon, magkano gusto mo ibigay ko? Dalhin mo mamaya. Bigay mo. Kung magbibigay ka sa mission, barkahan mo. Hallelujah, maging tapat tayo para ang gawain ng Panginoon ay magpatuloy. Hallelujah, at mga kaluluwa
na naliligaw sa sanlibutan ito ay ating maabot. Manalangin tayo, Panginoon, salamat sa mga pagpapaalam mo sa aming mga buhay, unang-una kaligtasan, sa pamamagitan ng pagkakaloob mo sa amin ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Pinakadakilang kaloob, pinakadakilang regalo na aming natanggap sa aming mga buhay, walang kapantay. Tunay, Panginoon, binigay mo sa amin ang pinakamahal na regalo ng langit. Pinakamahal na regalo sa buong kasaysayan, ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat, Panginoong Jesus, na ikaw ang nag-alay ng iyong buhay. At alam namin ito'y para sa mga kaluluwa katulad ng amin, sa aming mga puso. Panginoon, at ngayon, ginamit mo kami, ginagamit bilang instrumento, parang iba ay maabot ng iyong katotohanan, ng iyong pag-ibig, at makapanampalataya sa inyo, at maligtas. Maligtas. Makapiling nyo, nagpupurit, sumasamba, magpakailan-kailan pa man. Hamunin nyo mga puso na narito, Panginoon, na magbigay para patuloy naming maabot kahit na ang bansang Indonesia. At magbangon ka rin dito, Panginoon, ng mga manggagawa para sa iyong anihan sa mga bansa. Salamat, Panginoon, sa ipinakita mo sa amin, tunay na pinalawak mo ang aming pananaw, ang pangitain na ibinahagi mo sa amin na makalangit. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming tipunin. Hallelujah, ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. At ibalik mo, Panginoon, sa iyong mga lingkod, katulad ng iyong pinangako, siksik-liglig, umaapaw. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Tayo po ay magbigay. Hallelujah. Habang inaawit natin, the joy of the Lord. Salamat po sa inyong mga kaloob, sa inyong partnership, hindi lang dito sa ministry natin. Katulad na nakita nyo, amen, partnership sa ibang ministry, hallelujah, sa Indonesia, amen, of course, sa iba pa, nakadalo na rin tayo, na ipadala nyo na rin ako sa Laos, Thailand, amen, hallelujah, at nakapangaral doon, praise God, amen. Salamat sa inyong katapatan sa Panginoon. Sino rito handa na sa salita ng Diyos? Amen. Handa na sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Dumadaloy sa ating, sa pamamagitan ng ating, hallelujah, bisita. Amen. Hallelujah. Makapangyarihan. Hallelujah. Na lalaki ng Diyos ginagamit katulad ng ating nakita, bunga ng kanyang pagpapagal doon sa Indonesia. Amen. Salamat at dinalo niya tayo. Hallelujah. Alam natin na siya ginagamit ng Diyos. Hallelujah. Matagumpay na gawain sa Colossae, Antique. Iniwan niya, sinakripisyo niya. Hallelujah. Para magsimula uli. Hallelujah. Sa banyagang bansa ng Indonesia. Amen. Hallelujah. Katulad ng sinabi natin. Amen. Hallelujah. Dinala natin siya rito. Maging attentive kayo. Yung mga cellphone nyo, please, kung hindi nyo ginagamit sa note, patayin nyo na. At least, lagyan nyo sa mute. Amen. Pag yan, nag-ring, narinig namin, tatapakan po namin yan. Amen. Hallelujah. Praise God. So, let's open our ears and our hearts. Amen. Hallelujah. To the voice of God through our through His mighty man. Amen. Hallelujah. Missionary Pastor John Ramos. Welcome natin siya sa Pasig. Amen. Thank you so much, Pastor Mel and Sister Alicia, for the invitation to come here and to minister to you the Word of God, and also Pasig Church. Amen. Madami sa inyo yung perfect attendance since Thursday night. Since Thursday night hanggang ngayong umaga nandito ka, pakitaas ng iyong kamay. Mga perfect attendance. Yeah. Dami, right?
And thank you so much for your presence and for your hunger and receptiveness to the Word of God. Ay sarap mangaral, amen, dito sa Pasig, sapagkat ang inyong puso ay bukas at kayo ay gutom at uhaw sa salita ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. One time, doon sa Kulasi, may naligtas. Before, they were a very strong Aglipayan members. Very strong. Very religious. They worship idols. They are one of the biggest supporters of the Aglipayan Church. Siya ay doktora at nag-practice siya ng kanyang profession doon sa Amerika. Imagine, very successful, maraming pera, but God stepped in to save her. Nagkaroon siya ng breast cancer. And nagpa-check siya sa kaibigan niya rin na doktora, espesyalista sa cancer. At ang sabi ng kanyang kaibigan, friend, you have to brace yourself at ihanda mo na ang iyong sarili because after 6 months, you're gonna die. Imagine. Stage 4, malignant cancer, breast cancer. Alam mo yung ginawa niya? Kaya, if you are facing an impending death, money is useless. You will lose your appetite for the things of this world and even for money if there's an impending death. Kung merong nakaantabay na kamatayan na naghihintay sa iyo. Sa kabila ng kanyang pera, she heard she gonna die after 6 months. Sa kabila ng kanyang profession, sa kabila ng kanyang pera, sa kabila ng kanilang properties, walang magawa para pahabain pang kanyang buhay. She run to God. Can you say amen? That's why sometimes ang Diyos ay inaalaw niya yung mga pangyayari sa ating buhay na para bagang wala na tayong magagawa upang tulungan ang ating sarili para ikaw ay tumanaw sa langit at isipin mo na kailangan mo ang Diyos. That's why there are times in life that God allows overwhelming problems. Mga problema na higit sa iyong makakaya. Nagawa ng solusyon na para bagang wala kang magagawa para tulungan ang iyong sarili. God allows it because God has something better prepared for you. Kaya ang ginawa ni Doc Nini, pumunta siya sa Christian bookstore. She's crying inside the bookstore. Nung nakita niya yung Bible, she embraced the Bible. Umupo doon sa sulok, humagulhol ng iyak, napakinggan ng mga tindera. Lumapit yung mga tindera sa kanya, sa Christian bookstore. At ang tanong, Ma'am, what's the problem? At sagot ni Doc Dini, may problem? I'm gonna die. That's my problem. At salamat na ang bookstore na yun ay Christian. It was Saturday.
And then Saturday afternoon, they have Bible study there. Ano sabi ng mga tindera, ma'am? Jesus is life and Jesus can heal you. We want to invite you to our Bible study this afternoon, 4 p.m. Bumalik ka dito, ma'am. Bumalik si Doc Nini. Pagkatapos ng Bible study, pinatungan siya ng pastor ng kamay, pinag-pray, and praise the Lord, sabi ng pastor, bumalik ka, magpa-diagnose ka muli, magpa-check up ka muli. And she went back to that pastor's church crying because all the results of her diagnosis and check-up were being cleared. Imagine 6 months. At hanggang ngayon, buhay pa rin si Doc Nini. Amen. Pag umuwi, galing Amerika, doon, dumadalo sa church, sa Colase. At ang favor pa ng Panginoon, that time, ang kanyang tiyain ay gobernador ng Antique. Can you say amen? Imagine, I was able to preach with influential people of our province. She's a key people. She's a key person. God healed her completely because God had a purpose for her life. Buhay hanggang ngayon. And it was 12 years ago, 15 years ago, mula nang siya ay pinagaling ng Panginoon. Sa umagang ito, sino sa inyo dito may problema? Iba't ibang problema. Yung iba hindi problema yung bigas, pero ikaw namumroblema sapagkat pag-uwi mo, wala kang sasaingin. Kahit maliit yun para sa iba, pero sa iyo, napakalaki yan. Can you say amen? Maybe may pera ka, but there's a disease in your body. You're struggling with it. You cannot enjoy life to its fullest sapagkat sa iyong karamdaman at sakit. Bawat isa, iba't ibang laban sa buhay. Sometimes we have our silent battles that we felt embarrassed even to share it with others, but nothing is hidden to God. God knows you, and God knows what you are going through right now, and this is not an accident why you are here, because God loves you. He has a wonderful plan and purpose for your life, at nais ka ng Diyos iligtas, nais ka ng Diyos tulungan, sapagkat nais ng Diyos gamitin ang iyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. A very short passage in the Bible, but very powerful. I want you to turn your Bible in the book of James. Amen. Sa umagang ito. James chapter 5 verse 13. Sa The New Living Translation, ito yung pagkasabi, are any of you suffering hardships? Ano yung dapat gawin? Kung ikaw ay may pinagdaanan ngayon na mga kahirapan, ano yung gagawin mo? Maglasing ka? Mag-wild ka? Ano, magpabangga ka sa sasakyan? Tatalon ka sa tower? Kakapit ka sa patalim? Yun ba yung gagawin mo pag may problema ka? Hindi. Ano ang payo ng salita ng Diyos? You should pray. Sa New King James Version, ito yung pagkasabi, is anyone among you suffering? Meron ba sa inyo yung naghihirap? Ano yung gawin mo? Let
him pray. Let him pray. Because miracles do happen when we pray to God. So I want to preach about God helps us when we pray. Tinutulungan tayo ng Diyos kapag tayo ay nanalangin. Kaya una, prayer should be a habit and not a last resort. Ang panalangin ay dapat maging lifestyle natin, maging buhay na natin, maging habit na natin, at hindi lang manalangin kung nandyan ka na sa peligro at talagang seryoso at kritikal na ang iyong sitwasyon bago ka manalangin sa Diyos. Sa Indonesia, ang mga Muslim, they pray 5 times a day. Early in the morning, 5 o'clock, ay maririnig mo na sa kanilang mga trumpa, lalo na pag Ramadan, 2:00 pa lang na madaling araw, amen, nag-aanunsyo na sa napakalakas nilang mga megaphone sa tower ng kanilang mga mosque, bangon! 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 2 a.m. They are waking up the community to pray. Imagine, 2 a.m. Bangon! Bangon! Same, bangon. I don't say, I say same, bangon. That's okay. And then, pag 5:30 na, 5 o'clock, maririnig mo na, Allahu Akbar! Akbar, Allahu Akbar! Na-memorize ko na eh. 5 times a day. And that time, yung aming, nakatira kami sa condominium, nasa 11th floor kami, tinitignan ko sa gilid ng aming condominium, yung mosque, imagine during prayer time, mga lalaki pumupunta. No matter how busy they are, they went to the mosque to pray 5 times a day. Strong men praying. Pero sometimes tayo, kahit morning prayer, tamad pa eh. Man. Tamad pa magbangon para manalangin. Bible says, pray without ceasing. One time, tinanong si D.L. Moody, saan bang yung mas importante? Yung pagbabasa ng Biblia o yung pag-pray? Saan yung mas importante? Ang sabi ni D.L. Moody, all are both important. As important as you are inhaling and exhaling. Hindi rin pwede na puro ka lang inhale. O, diba? I-exhale ka. That's how important the reading of the Bible and praying to God. That's why nung sinabi ni Paul, amen, hallelujah, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, pray without ceasing, it means make prayer your lifestyle. You can pray in the church. You can pray at your house. You can pray, amen, habang nagbabiyahe ka.
You're inactive, right? But you can talk to God in your mind, in your heart. You can connect to the presence of God. And you can whisper gently, talking to God, "Oh God, I love you. Oh God, keep us safe." Bago ka kumuha ng exam, "Oh God, give me wisdom to pass this test." Sa interview, "Oh God, give me confidence and favor with God and men." Pray without ceasing. It means make prayer a habit, make prayer a lifestyle. Hindi lang sa panahon na meron ka ng dextrose, meron ng taning ang iyong buhay, nandun ka na sa higaan, hindi ka na makakilos, tapos doon ka pa, amen, makaalala mag-pray sa Diyos. Prayer should be a habit, not a last resort. Malimit yung natatanong sa akin, "Pastor, why we should pray when God already knows what we need before we ask?" O, diba? "Pastor, bakit dapat ba tayong manalangin kung alam naman ng Diyos yung ating mga pangangailangan bago natin hingin sa Kanya?" Listen to me. God is a personal God. God is a person. Ang Diyos ay may damdamin. He possessed emotions. God can be pleased. Can you say amen? He is our Father. We are His children. Mahal ka ng Diyos, and He wants to fellowship with you. He wants to spend time with you. Katulad ni Adam, amen, at ni Eve sa Garden ng Eden, early in the morning, ang Diyos ay nananaog sa garden, amen, to fellowship with Adam. Because God is a personal being. Can you say amen? He is a personal God. He possessed emotion. He desires, amen, affection and love from His children. Kaya one time, si D.L. Moody tinanong, "What is prayer?" And D.L. Moody replied, "Prayer is simply like a son talking to his father." Ang Diyos ay ang ating Ama at tayo ay mga anak ng Diyos. Ang prayer is not a religious ritual. Ang mga religions ng mundong ito ay may mga ritual. Right? Ang mga mungha, madidinig mo sa kanilang templo early in the morning, hummings, parang motor, right? Maririnig mo 5 times a day, Allahu Akbar. But that's not prayer. The Catholics do have their rituals. Kung ano karami yung beads ng rosary, ay ganun din kadami. Dapat i-memorize mo at paulit-ulitin mo ang iyong prayer. Right? Prayer is simply talking to your Heavenly Father. Sino dito mga ama? Ama. Amen? Anak mo ito, bro? Sister? Ay, hindi. Sino yung ama dito? Taas yung kamay. Okay, bro. Di ba anak mo katabi mo? Sister, nangyari na ba na yung dialogue mo kay papa mo, sinulat mo tapos minimorize mo? O da? O di kaya, Papa, hingi ako ng baon. Hindi mo ginagawa yan. O di ba? O di kaya, araw-araw ganun na lang, Papa, hingi ako. That's ritualistic. When we pray, God wants us to be specific. Gusto ng Diyos na maging specific ka sa iyong hinihingi sa Diyos.
But how about the Lord's Prayer in Matthew chapter 6? Ang sabi ni Jesus, this is how you should pray. Hindi sinabi ni Jesus, i-memorize nyo. At pagkatapos, every time mag-pray ka, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom. No, it's a pattern. Meron pong isang istorya, magkatabi ang Incheck at Pilipino. Nagkaroon ng diferensya yung makina ng eroplano. At ang sabi ng kapitan, manalangin kayo, tumawag kayo sa inyong mga Diyos. Amen? Eh yung Incheck, nagpasimula na manalangin kay Buddha. Amen? Tapos yung Pilipino, nanalangin din kasi Pilipino, Kristiyano. Our Father. At narinig ng Incheck yung Pilipino, and give us this day our daily bread. At ang sabi ng Incheck, lugaw lang akin. Imagine, mamatay ka na. Pagkain pa rin yung hingin mo sa Diyos. When Jesus taught His disciples, give us this day our daily bread, ang ibig sabihin nun, pray for supplication. Amen? Nung sinabi ni Jesus Christ, our Father who art in heaven, it means when you pray, address it to God. Hindi kung sinong-sinong santo-santa, direct it to God. Can you say amen? Nung sinabi ni Jesus Christ, your kingdom come and your will be done, pray for God's will to be done in your life. Nung sinabi ni Jesus Christ, at ilayo mo kami sa mga tukso, pray that you will not fall into temptation. It's a pattern. Hindi para i-memorize at paulit-ulitin na maging ritualistic, because prayer is simply talking to your Father. The kind of prayer that God wants is a heartfelt prayer. Yung panalangin na galing sa puso. Hindi memorize. Prayer na taimtim galing sa puso. Amen? Second, let's talk about at kinakalaban mo ang kalooban ng Diyos, wala kang ganang manalangin. Amen? Kasi ang gusto ng Diyos, pumunta siya ng Ninive, pumunta siya ng Espanya. Lumayo siya sa kalooban ng Diyos, kaya alam niya kapag manalangin siya, ibabalik siya ng Diyos sa kanyang kalooban. Kaya yung mga backslider ay hindi makabalik-balik sa Panginoon sapagkat ayaw nilang manumbalik. Kaya hindi sila nanalangin. Hindi na sila pumupunta sa church. Kasi alam nila, pag pumunta sila sa church, kakausapin sila ng Diyos, alam nila kapag manalangin sila, ibabalik sila ng Diyos sa tamang direksyon. Ganon din po ba tayo? That's why you don't pray, because you know when you pray, God will call you to become a pastor. Become a pastor's wife. God will remind you about His will in your life. Second reason why we don't pray. Amen. Not only unwillingness to yield to God, also exhaustion. Exhaustion, yung sobrang pagkapagod. Makikita natin sa mga disciples sa Matthew chapter 26 verse 43, when Jesus returned to them, He found them sleeping, for they couldn't keep their eyes open. They were exhausted for all day long travel. Right? They were traveling with Jesus in the desert. Yung disyerto ay napakainit. Nung kami ay pumunta sa may Abu Dhabi upang mangaral sa ating church, dinala kami ni Pastor Pasqua, amen, sa disyerto para makita namin yung camel. Nung nakita ni Sister Janice yung camel, ay excited pa naman hawakan ng camel, tumakbo sa desert sand. Ayun, napasok yung kanyang paa. Ang init. Mainit sa disyerto. Can you say amen? And imagine the disciples were traveling all day long.
At nung kinagabihan, bagsak, tulog, hindi nakapag-pray, parang tayo. Amen! Buong araw na trabaho, pag-uwi, bagsak, tulog. Wala nang time mag-pray. Listen, hindi masama yung pagtulog, kaya nga may gabi eh. Tama? Anong purpose ng gabi? Para hindi maliwanag, makatulog ka. Kaya kapag gabi, matulog ka. Amen? Yung iba, gabi, hindi natutulog. Bakit hindi natutulog? Sa kaka-cellphone. Kaya, umaga, bagsak, tulog pa rin. Hindi makapunta sa morning prayer. Bakit? Yung gabi, gising. Yung umaga, tulog. Dahil sa panahon na dapat sila matulog, hindi man natulog. Bakit hindi natulog? Nag-online gaming. Nagpi-Facebook. Nagmo-movie sa YouTube, sa Netflix. Bagsak. Hindi na tayo makapag-pray. We were exhausted. Amen? Nanakaw ng kaawa yung energy, yung time na dapat sa prayer natin, igugol. What else? The third reason why we don't pray is the unwillingness to forsake sin. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, amen, sa Psalms chapter 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. At alam nyo ba na maraming Kristiyano ang hindi na nagpipray kasi ayaw nila na ituwid sila ng Diyos. Ayaw nila na baguhin ng Diyos ang kanilang puso. Ayaw nila na kunin ng Diyos, i-deal ng Diyos ang kasalanan na sa kanilang puso. Kaya hindi na sila nagpipray. Kasi gusto nilang magpatuloy na mamuhay sa kasalanan. Tama? Hindi na sila nanalangin. Kasi ayaw nila bitawan ang kasalanan. Kasi alam nila, pag sila ay nanalangin, God will pinpoint the sin in their lives. I close with this. When we pray, God listens and answers. Nakikinig ang Diyos. Sometimes we don't pray because feeling natin wala man si pastor, wala man yung crush mo sa church. Kasi yung iba nagtatapat prayer kasi nandyan si crush eh, di ba? Kaya meron nga biro dati si Lilo eh. Shanaba, shanaba, shanaba. Tapos yung isang disciple, shana nga, shana nga, shana nga. Puspos. Nagpipray ka hindi dahil sa crush mo para magpa-impress. Amen, mga disciples. Nagpipray dahil sa Diyos. Kaya nandyan man si pastor or wala, may tao man o wala, nandyan ka sa church. Nandyan ka sa prayer room mo, in the war room, laying hold of God, umiiyak sa Diyos kahit walang may nakatingin sa iyo. Because the very audience and the only audience you have when you pray are not people. Let me remind you, the only audience you have when you pray is God alone. God alone. And when you pray, He listens. And when God listens, He answers. Miracles do happen when you pray. Last month,
It was a tremendous spiritual warfare for us in Medan, Indonesia. Kami ay binisita hindi ng banal na espiritu. Kami ay binisita hindi ng revivalista. Kami ay binisita hindi ng mga anghel. Inuntahan ng mga pulis ang church. And that time, wala ako sa bahay. Kasi sinamahan ko si Wesley magpagupit sa barbero. Grabe. Sa ilalim, pang, pang, pang. Higit 10 police, government officials, pinuntahan yung church. Yung humarap sa kanila si Sister Janice at si Sister Hannah. Kasi yung aming area sa Kantor Kilurahan, yung chief leader ng aming area, radical na Muslim. Inanapan ng registration yung church. Inilagay ko dun sa spanduk, sa banner namin, Potter's House Ministry Indonesia. Hindi ko nilagay yung church kasi alam ko hindi registered as church yung simbahan. But I can put it as ministry because I am a licensed pastor. I have my religious visa in Indonesia. Wisdom yun. Pero si Hannah, yung magaling ko na anak, nung pumunta yung pulis at tinanong, inigreja. Kung sa salita ba natin, ito ba ay church? Sabi niya, yeah, inigreja, greja. Inigreja. I heard her. Because tumatawag siya sa akin habang nandun yung mga pulis kasi wala kami nga sa bahay. Sabi ko sa kanya, huwag mong sabihin church. Yeah, inigreja. Eh sabi ng pulis, your papa will report to office tomorrow. Kaya pumunta ako dun sa opisina kinumagahan. They investigated me. Lahat! Salamat sa Diyos, meron kaming religious visa, kitas. Hindi kami na-deport. Kasi kung wala kaming kitas, Pastor Mel, uwi na kami last month. Pero sabi ng leader ng area, government official, pag hindi mo mai-submit sa akin next month, month of May, ang registration ng church nyo, we will not allow you to worship openly, publicly. You are not allowed to evangelize anywhere. Eh, may record na ako eh. Wala ako magawa. May record na ako. Pag gumawa ko niyan ulit, pwede ikulong ako, ipauwiin ako sa Pilipinas. And third, hindi ka pwede magbigay ng flyers. Sakit sa ulo, Brad. And all, amen, panadidinig ko na yung sabi ni Pastor Yeli sa kanyang pangangaral, kung sa iba yung 2.7 million ay sisiw lang, kami dito sa Western Visayas, inahin na yan, isama mo na yung roster. Oh God! Mga 2 linggo, halos hindi kami makatulog, hindi ako makatulog. Amen? Stress na stress ako. But miracles do happen when we pray. Can you say amen? Sa kwarto, hindi ako makatulog. I cry to God. Heartfelt prayer. Oh God, we need you to intervene. Patulong ako prayer kay Pastor Mil. Oh, Pastor Mil, please pray for us here. Critical na yun. Pastor Rico, amen, mga leaders natin, mga kaibigan kong pastor, back up prayer. Kung wala na tayong magagawa, meron pang magagawa ang Diyos. And out of the blue, mga tao na hindi ko in-expect na makatulong sa akin, tinulungan tayo.
In the span of 1 month, it was an impossible, very impossible situation to resolve. 1 month. Imagine, may isang missionary, dati siya missionary sa may Mindoro. Indonesian pero missionaryong Filipino. Ang layo pa ng church niya, 12 hours drive. But God connected the dot. He helped us. Amen. Yung isa galing pa sa Jakarta. Pumunta ng Medan para tulong. Oh God, this is you. Amen. Hindi ko kilala yung mga missionary yun, mga tao na yun. Grabe si Lord. Kaya na-prove ko talaga eh. Totoo yun yung balyena. Nakikinig sa boses ng Diyos. Kung yung balyena na hindi nakakaunawa ng lingwahe ng tao, sumusunod sa tinig ng Diyos, paano pa kaya yung tao na ang Diyos nagbigay ng lingwahe? Grabe kapatid. Eh nung bumalik ako doon sa Kantor Kilurahan, nanlaki yung mata. Hindi ko nga napakita yung picture. Kaya makita mo talaga. Nanlaki yung mata. Sabi niya, tsipat. Yung tsipat, why so fast? Sarap sabihan dahil kay Lord. 1 month. Alam niya, imposible yun eh. Alam niya, imposible yun. But our church now in Medan, this is the powerful testimony of God. We're not just covered. We are officially registered church in the ministry of religion. At nung nandoon kami sa Malaysia, ipinadala sa akin yung certification of registration. Hallelujah. Kaya nalala nyo first night yung preaching ko? Some storms are not meant to destroy us but to clear our path. Amen. I can officially baptize kahit Muslim pa. I can solemnize marriage, Pastor Mel, with documents. God is so good. 1.5 years pa lang kami. We have 13 churches throughout Indonesia in our fellowship, but only Medan Church is the registered church. Favor. Favor. That's what happens when you pray. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mag-pray ka na. Maya 6 o'clock. Kita tayo dito ha? Amen. Gusto mo ng himala? I close with this. Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knewest not. Mga dakila, mga imposibleng bagay ang ipapakita ng Diyos na hindi mo nalalaman pag ikaw ay tumawag kay Yahweh. Yoko natin ang ating mga ulo, pikit natin ang ating mga mata. Oh God, the spirit of prayer. Remove the heart of stone, oh God, this rebellious, disobedient, wicked heart. Give us a brand new heart, O God. Give us a new spirit, O Lord, that yearns for you. Musician, please come forward. I want to sing "As the Deer Pants for the Waters." Amen. K of D, as the deer. Bisita ka namin. First time ka naka-attend sa church na ito, hindi ka paligtas, marami kang problema, pero nais mong tulungan ka ng Diyos, itaas mong iyong kamay. Bisita, first time, amen, naimbitahan ka, nais mong tulungan ka ng Diyos, nanay, tatay, lolo,
Lola, amen, meron po bang bisita? You want God will help you in your difficult situation. You know, sa sarili mo wala ka na magagawa. Be honest with God, right? But with God, nothing shall be impossible. Meron po ba? Bisita first time. Lay it down, my friend. Pagod ka na. The only way to receive rest is to surrender. You want rest? Then surrender. And then the war is over. Surrender, my friend. Surrender to God. Meron po ba? Bisita first time. Backslider, minsan mong minahal ang Diyos at ang gawain ng Diyos, pero tumigil ka dahil sa mga laban ng buhay, pero hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. God has an unfinished business with you, my friend. And this is not an accident why you are here. This is divine appointment because God wants you to come back home. Kung ikaw yan, nais mong manumbalik, itaas mong iyong kamay. Backslider. Amen. Kung lahat ay mananampalataya na, I don't know kung ano yung mga silent struggles, battles na hinaharap mo. And you know to yourself, only God can resolve that problem. Let's stand this afternoon. I open this altar. Find a place to pray. Come on. Lay it down. Come unto me, all you are weary and tired, and I will give you rest. Hallelujah. Hallelujah. All right, I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Hallelujah. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, oh, I speak deliverance in the name of Jesus. Oh, your name is power. Your name is power. All stand. Jesus from the mountain. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. One more time, shout Jesus. From the mountains, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every end, Jesus for my family, Jesus for my family,
Shiriolororobobo, shiriende ribamamande ribebebebe. Ito ang sabi ng Panginoon, humingi ka sa akin, hingin mo ang mga bansa sa akin, at aking ibibigay ang mga bansa sa iyo. Rise up in faith, because I am God who listens. I am God who answers prayer. Is there anything too hard for me, saith God? There is nothing too hard for me, because I am your God, creator of heavens and of earth. I am the Lord of the nations, and God is saying, ask of me, and I will give you. This is what the word of hallelujah. I want to pray. Maybe you're struggling with depression. You are struggling with anxiety. Hindi ka matulog sa gabi. Nag-overthink ka sa problemang hinaharap mo. Amen. Your heart, amen, ito ay nabalot ng takot, pangamba sa hinaharap. Mahal ka ng Diyos, nais ka ng Diyos tulungan at palayain. Amen. I want you to raise up your hands to God. Amen. Itaas natin ang ating mga kamay sa Diyos. Follow this prayer, but consider this prayer as your personal prayer. Amen. This is just a guide, and I want you to follow me. Amen. Sundin niyo ang panalangin na ito. Amang banal, palayain mo ako sa espiritu ng kabigatan, from the spirit of heaviness that causes depression and anxiety in my mind and in my heart. Oh God, I rebuke demonic oppression. Frustrate, oh God, every demonic assault. Frustrate every malicious plans of the devil. Set me free. Ako ay uwi na pinalaya. Hindi na katulad ng dati. Sapagkat ako ay iyong pinalaya sa mga gapos at atake ng diablo. Holy Spirit, come into my life and produce the fruit of peace. Peace that surpasses understanding. Na kahit hindi ko unawa yung mga nangyayari, but by faith na ikaw ay kasama ko. At pangako mo, Diyos, na kailanman ay hindi mo ako itatakwil at iiwan. To this, O God, I rest assured. Thank you, God, for the peace, for the deliverance, for the answered prayer. In Jesus' name, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Rebobobo shanda rabababanda. Hilibrobobobo shikialala rabababande. Rebebebebe. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Praise God. Wonderful presence of God this morning. Last night, mamayang gabi, amen, don't miss to bring your friends, your family, amen, because God always reserved the best at the last. Can you say amen? Hallelujah. It will be the icing on the top of the cake. So let's expect the mighty move of God tonight, and let's come with an expectation. Let's expect miracle this evening. God bless you, Pasig Church. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah.
Tulad ng binanggit ng ating ibang evangelista, missionary, amen. Balik kayo rito mamaya, hallelujah. Baaring hindi mo pa nararanasan ang, hallelujah, magpakita sa church ng maaga, 1 oras bago magsimula para manalangin. Hallelujah. Napakagandang, hallelujah, panahon. Amen. Hallelujah. Timing na ikaw ay pumunta rito mamaya, manalangin. Amen. Hallelujah. Natatandaan ko, pumunta ako sa prayer ng ito, nakita ko ito sa fellowship lang natin. An hour before the service, may prayer. Pumunta ako, hallelujah, hindi ako makapanalangin ng 45 minutes an hour. Hallelujah. So, nanalangin ako 10 minutes, nasa ko Bible. Hallelujah. At sunod-sunod na. Amen. Hallelujah. Hanggang, amen, naranasan ko na. Hallelujah. Hindi na ako makatigil sa panalangin. Patay sindi na yung prayer room para lumabas na kasi magsisimula na service. Hallelujah. More than 45 minutes of prayer. Sign of revival. Nadarama ko na revival dito. Amen. Hallelujah. Napaka-timely ng message. And it's not gonna start or begin, but actually it will begin by prayer. Nadama ko yung sa Mother Church, na ang church na ito may revival. Revival dito kasi, hallelujah, people pray. Hallelujah. Mahaba. Nahamon ako sa umaga. Simula ka na araw. Sabi, 1 oras punta ka bago magtrabaho, bago pumasok sa school. Pray. Sinubukan ko yun. Hallelujah. Bumangon ako, hindi ko kaya. 15 minutos, pinakamahaba akong prayer. Binuksan ko yung Bible. Binasa ko 15 minutes. Naka 30 minutes ako. Hallelujah. Hanggang, hallelujah, sinabi ko na sa inyo, kasama na ako rin sa inaawa. Tigil na, magsisimula na service. Amen. Hallelujah. Tumigil ka ng manalangin. Praise God. Napakagandang problema. So mamaya, 5:30, simulan natin. Amen. I believe pag ito, hallelujah, na perfect ng church, na ito, revival. Maging katulad tayo ng ating Mother Church, binanggit ni Pastor Greg Mitchell, hallelujah, na si Pastor Cabell, ang Mother Church natin sa Chandler, hallelujah, may 208 churches na around the world in 22 nations. Bakit? Hallelujah, yun ang nakahamon sa akin, nakita ko, prayer. Pray, pananalangin, maapoy na pananalangin, hallelujah, ang prayer room, wala ng lugar. Dito tayo nananalangin, napakaraming lugar, manalangin tayo mamaya. Napakagat. I believe that's timely. Kasi nga, I feel revival. Darating na. Hallelujah. Para sa church na ito na mararanasan nyo. Pagbalik nyo, hallelujah, in your memory, sa memory nyo. Ito pala kasi, ang fellowship natin, Pastor Wayman Mitchell, nakita niya evangelist na nananalangin. Sabi niya, oo, gagawin ko yan. Mula ngayon, bago nagka-revival tayo, 4,000 churches na around the world. Because of prayer. Hallelujah. Walang prayer, walang revival. Walang prayer, sabi nga, amen, hallelujah. You have not because you ask not. Wala ka, hindi mo nakakamtan kasi hindi ka humihingi. Magdala ka rito mamaya ng listahan na gusto mo para sa buhay mo. Hallelujah, amen, panalangin mo rito mamaya, balik ka 5:30. Praise God, yan ang hamon. Sulat mo, pinakamahabang panalangin. Sabihin mo sa Panginoon. Hallelujah, ngayong gabi. Praise God. Amen. Hallelujah. Last revival. Amen. Hallelujah. Grand finale. Di ba sabi? Hallelujah. So, the best would be tonight. Hallelujah. Amen. He gave out words last hallelujah, Thursday sa mga hallelujah, mga disciple kay Pastor Daniel. Hallelujah. Baka mamaya gusto mangusap sa iyo ng Panginoon. Amen. Don't miss it. Hallelujah. Mangungusap sa iyo kung nandito ka. Darating na may bukas na puso. Sabi mo, Panginoon, mag-usap ka sa akin. Mag-usap ka sa akin. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa aming mga puso at buhay, Panginoon. Pinapaspasan ko, Panginoon, ang pangsamantalang paghihiwalay namin, Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo ang aming pagsasalo-salo. Hallelujah, pagsasama-sama ang aming mga pag-uusap. Maluwalhati ka, Panginoon. Patuloy mong ihanda ang aming puso. Hallelujah, sa mga dakila pang bagay na gagawin mo. Mamayang gabi, Panginoon. Hallelujah, dalhin mo ang inyong mga anak. May pagkagutom, pagkauhaw sa iyong presensya, sa iyong mga salita, sa iyong turo, sa direksyon at gabay na ibibigay mo sa kanilang mga buhay, sa mga pagtugon mo sa kanilang mga pananalangin. At Panginoon, hallelujah, umaasa kami at nananampalataya na ikaw ay gagawa pa ng mas mga dakila at mas makapangyarihang bagay sa iglesyang ito, sa aming mga puso at buhay. Hallelujah, at sa iyong hallelujah, kaharian.